Kumakalat yung apoy mga kapalmers. Magandang umaga mga kaparmers. Panibagong araw, Holy Week, pero tuloy yung ating trabaho dito. Yung iba nasa bakasyon, nagre-relax. Pero kami nandito sa aming mga alaga. Oops, doon muna. Ito, gusto nyo? Oops, relax lang, relax. Gusto nyo? Ay, gusto. Gusto? Gusto nga. Gusto? Ito yung aking pasalubong sa ating mga alaga. Gustong-gusto nila yung hinog na papaya. Ito yung mga buto, itatanim ko sa bawat gilid ng ating lupa kasi mas masarap sa pakiramdam na marami tayo na-harvest, marami tayo nakukuha na organic na pagkain sa ating mga alaga. Kasi ang papaya maganda. Simula sa dahon, bunga at katawan, pwedeng ipakain sa ating mga alagang native na manok. Lahat pwede. Sa ating Muscovy duck at sa head and chicken. Hop. Dami ng buto pag native na papaya. Dikit. Medyo kita ako. Sige na, busin nyo dahil meron pa akong gagawin. Ituloy ko ngayon ang grass cutter. Wala na. Itong mga buto pag gusto pang tirahin, kinakain. Kasi ang buto ng papaya nakita ko sa India, medicinal. Buto ba or dahon? Kung hindi ako nagkakamali, tambal sa dengue o malaria. Wala na. Tuloy yung ating trabaho. Mainit na. Habang yung iba nagre-relax, nagbabakasyon, kami ni Brad busy dito sa farm. Wala akong problema. Trabaho lang para mayroon tayong pampaaral sa ating mga anak. Ayan yung pagitan ng lupa. Doon sa kabila, sa kapatid ni Papa yon, kailangan ko. Malawak pala yung almost 1 hectare. Sa mga nagtatanong, anong size ng ating lupa? Nasa 8,000 square meter lang ho ito. So lumalabas na kulang-kulang na mga almost 2,000 para maging isang 1 hectare. Pero pwede rin sabihin natin isang hectare na ito. Kunti na lang diferensya. Ito na yung ako natapos. Ang kapal dito. Gan banda yung mahirap kasi maraming kahoy natatakpan. Lalo na pag ganyan, mga bayabas, ang titigas.
Ngayon ay Holy Week, mga kaparmas. Mayroong mga nagsasabi, bawal daw magtrabaho. Ito yung aking katanungan. Bakit doon sa abroad, yung mga OFW, mga ibang lahi, mga expat, tuloy-tuloy ang trabaho kahit Holy Week or may lagnat or kahit birthday nila. Kung nakakapagpaalam man, bibihira lang. Or mayroong mga nakakapagpaalam na makapag rest day. Pero kadalasan, lalo na kapag kasambahay at mga mabababang posisyon, Holy Week o kahit may sakit or special day, hindi basta-basta makakapag-rest day. Tuloy ang trabaho. Ganoon ang buhay sa abroad. Kaya hindi ko lang maintindihan. Pagdating ng Holy Week, okay lang siguro pag marami tayong pera at wala tayong gagawin. Pero sayang ang panahon. Ginagalang ko naman yung tradition dito sa Pilipinas. Pero ako kasi, nakapunta na ako ng mga ibang-ibang bansa, mga ibang-ibang relihiyon na yung aking nakasalamuha. Kung sasabihin natin mali yung ginagawa natin, nagtatrabaho tayo, or mga ibang tradition na ginagawa natin, mali. Paano na lang yung mga ibang religion, katulad ng Muslim, Buddhist, sila, iba-iba yung pananampalataya. Para sa akin, mga kaparmers, ano man yung gawin natin, wag lang makasakit sa kapwa para sa akin. Tama ho yun. Basta wag lang po tayong mananakit ng damdamin or gagawa. Para sa akin nga, kahit saan tayo mag-church, magrespetuhan tayo. Muslim, Buddhist, ako, open ho ako. Kaya doon tayo sa katanungan na hindi ba pwede magtrabaho pag Holy Week. So ngayon, Holy Week, wala naman akong gagawin, wala akong order sa shop, tulad ng aking sinabi, hindi pa naman open. Kahapon, biglang nagkaroon ng order. Pero sa susunod na araw, meron na naman tayong order, car trunk, surprise. Hindi pa nga tayo open, marami na yung nami-message at nag-order. So, yun lang yung aking gustong ipahiwatig sa inyo. Akala ko sa una, yung aking kaba, walang bibili sa aming produkto. Kinakabahan ako kasi mahirap yung pera, krisis, pero sa likod niyan, meron pala. Kaya kung mayroon kayong naiisip na negosyo, isipin nyo na lang, yung kakilala nyo sa inyong lugar, kunwari sa isang syudad o isang city o probinsya, mas marami ang hindi nyo kilala. So ibig sabihin, mas marami pa ang pwedeng makakilala sa inyong mga produkto at pwedeng bumili. So ako, tibay at lakas ng loob, sipag at syaga ang aking kailangan. Kaya kung uuwi kayo sa Pilipinas, tulad ng aking sinasabi, bawal yung mahina dito. Kayod kalabaw. Kung anong ginagawa sa abroad, gawin natin sa Pilipinas. May pera kahit sa bansa. Meron nga nag-comment, sabi, kung lahat lang ng tao katulad mo, hindi sana naghihirap ang Pilipinas. Hindi lang naman Pilipinas, sa ibang bansa din, mayroong mga mahihirap na bansa. Kung magsisipag lang talaga ang tao, walang maghihirap. Kaso dito sa Pilipinas, napakaluwag. Kita mo, Friday pa lang ng gabi, Sabado ng gabi, pagdating ng Linggo, nagiinuman na. Kanto-kanto ho yan, video okay. Magkapira lang ng konti. Hindi ko naman sinasabing masama ang uminom. Ang ibig kong sabihin, kontrolin ho natin. Kasi yung pira ang ating sana inilalaan sa ating health insurance, para sa ating future, sa ating mga anak, inipon sana natin, ininvest, para maging maganda yung ating buhay. Mas pinili natin mag-enjoy ngayon. Para sa akin, hindi ko iniisip yung mag-enjoy ngayon. Hindi ko sinasabing hindi ako mag-i-enjoy ngayon. Kasi sa aking ginagawa, nag-i-enjoy ho ako. Ang aking point, pwede naman tayo mag-enjoy na hindi ganon. Bibili ka ng Red Horse, bibili ka ng Grande, bibili ka ng tuba. Kinabukasan, iihi mo lang yung pinaghirapan mong pera. What if mag-enjoy ka ng pamilya mo, mag-church kayo, magsimpa, mag-banding, punta kayo sa gilid ng ilog, kunting salo-salo, isang tabi muna natin yung mga linggo-linggo inuman. Pero tulad na aking sinabi, choice nyo yan. Yung aking opinion, binabahagi ko lang. Baka mapagalitan nyo ako, sabihin nyo, anong pakialam mo sa amin kung mag-inom kami. Yung sa akin lang naman, ipinapamulat ko sa
aking mga viewers, subscriber na kung nandito tayo sa Pilipinas, what if pwede naman tayo mag-enjoy kasama ang ating mahal sa buhay? Isang grande, ayos na yan. Diba? Tawanan ng iyong mga anak. Diba? Tapos mag-enjoy tayo. Katulad ng aking ginagawa. Nag-i-enjoy ho ako sa aking ginagawa. Ini-enjoy ko kung ano ang meron ako dito. Nakikita ko lang yung aking mga alaga. Nai-enjoy na ako. Nagpapakain lang ako ng aking mga alaga. Nai-enjoy. Pero tulad ng mga sinabi ng ibang kaparmers, pag nawalan tayo ng pagkain, nakaka-stress. Hindi lahat enjoy. Meron na ganyang pangyayari, hindi maiiwasan. Kahit saan, sulok ng ating buhay, sulok ng ating paglalakbay, meron talagang ganyan. Pero nandyan yan sa inyo, papaano ninyo i-handle ang iyong stress, ang iyong problema, at lahat na nangyayari. Paano? Tuloy muna ako sa aking trabaho. Dahil humahaba na yung ating pintuhan. Ito yung drop wire na ito. Dumaan dito sa atin nabili na lupa. Doon nga may poste yan. Dito kasi mayroon nakatira sa una. Mayroon mga alaga din na baboy. Pero ang usap-usapan dito kaya daw umalis. Iwan ko lang kung totoo. Palagi sinasabi sa amin ni Brad. Dahil mayroon daw dito nagpapakita ng malaking tao. Malaki daw. Kasi nung unang mga panahon, wala pa yung Yolanda. Malalaki daw yung puno dito. Napakamasukal ito. Pero since nagkaroon ng napakalakas ng bagyo, yung Yolanda, ano daw yung mga kahoy, natumba. Sabi din nila, umalis daw yung malaking tao. Pero ako nga kaparman, sanay ako sa gubat. Gusto ko nakita ng malaking tao. Pag mabidyohan ko yan, pakita ko sa inyo. Babayral yan. Ano ba sinasabi? Naku, yung malaking tao dyan. Tatawa lang ako kung sinasabi sa akin na malaking tao. Haba nito. Ibang. Kasi sa una, meron silang meron silang kuryente. Sayang nga. At iniwan nila. Meron sana tayong kapitbahay pag hindi iniwan. Sana bumalik. Para may tayong ka-banding dito. Medyo matigas na dahil nga natakpan na siya ng mga damo. Akala ko maikli lang yung wire na ito. Hanggang doon pala mahaba na yung aming nakuha. Pero nasa ilalim na ng lupa Akala ko sa ibang bansa lang mayroon mga electricity wire. Sa taas wala na. Dito sa Pilipinas meron din pala. Sa ilalim pinadaan mga kaparmers. Diba? Akala ko. Alright. Wala, sira na yung kable. Wala na, putol na. Putol na dyan. Hanggang dito na lang. Snack ng ating alaga, mga kaparmers. Kita nyo, napakarami. Ang daming tauhan, mga anay na maliliit. Anay sa kahoy. Grabe ang dami ng anay. Favorite yan ng ating mga alagang native na manok at saka heritage chicken. Maganda yan pag mayroon tayong alagang tilapia at saka hito. Pwede yan ipakain.
Mamaya, bago tayo umuwi, bigay natin sa kanila. Dami yan sa loob. Tanggalin ko to, tapos grass cutterin. Bigat. Galing kami dyan mga ka-farmers, mainit na, kaya yung ating natabasin dito sa puno ng kawayan, kasi yung aming makina nasira yung starter. Sinanggal na lang namin, binuksan na lang, manual na lang yung aming ginagawa. Nandito rin yung napakaraming madagagwa, yan, nakapaikot yan hanggang doon. Abutin na. Nag-try kayo magsunog mga ka-farmers, kaso baka abutin yung ating triangle house. Dahil dito nag-spray kami ng herbicide, namatay yung damo, tinatanggal ko lang yung nakatayo na. Kaso yung mga apoy kumakalat. Yung foil lang na lantay dapat yung aming sunugin, kaso yung apoy kumakalat, lalo na pag malakas ang hangin. Kaya tanggalin natin ang apoy. Kumakalat yung apoy mga ka-farmers. Aabotin yung ating mga coconut dwarf, saka yung ating kulungan ng baboy. Hindi naman siguro. Yung pinangangambahan ko yung ating triangle house, kasi hanggang doon lanta na yan, kasi nga nag-spray si Brad ng herbicide. Gumagapang yung apoy mga ka-farmers. Yan gumagapang. Delikado. Delikado. Baka masunog dito lahat. Yung ating mga tanim sayang. Ito, may apoy pa. Ayan, wala na. Ang bilis kumalot ng apoy dahil dry na dry yung mga dahon. Ang sarap dito gumawa ng duyan, kahit sobrang init ang panahon, napakalamig dito sa puno. Ito yung ating mga madagdag ko, laki na,
nakalimutan ko, Brad. Bawal palang magtrabaho ngayon dahil Semana Santa. Hindi na ako magtatrabaho. Hindi na rin ako kakain. Ha! Grabe mga ka-farmers, oh. Yung blade, lumping-lumping. Nakikita nyo dito. Dito masukal. Pero paikot niyan, natapos na. Pati yung likod ng kawayan, natapos na rin. Kumbaga dito, ginagawa ko lang laro. Gawa ko ng daan hanggang matapos. Buti hindi namin iniwan yung apoy. Kundi lagot hanggang dito yun, oh. Hanggang dito sa pinakatayuan ko, sunog yan. Lumalakas yung apoy pag hinahanginan. Ang pinakamahirap patayin yung gabi. Inisprehan niya ng herbicide, pero yung mga damo patay, yung gabi ayaw mamatay. Let's go mga ka-farmers. Bawal magtrabaho ngayon. Ayaw ka na magtrabaho, wala nang gasolina. Paalam sa inyo ka-farmers. Happy weekend and God bless po, lalo na sa inyong mahal sa buhay. Sipag at syaga lang ang kailangan natin.